good morning. Wala akong planong mag-vlog. Andito na ako sa kubo nila Bibe. Oh, eto si Elaine at si Bibe. Ayan, oh. Wala sa plano ko. Hindi ako nagdagay. Hawak ko lang yung cellphone ko. Wala akong dalang cellphone stand. Natuwa lang ako kasi pagdating ko dito, oh. Ayun, oh. Ang sweat naman. Sana all. Ginugupitan ni Lola si Lolo. Oh. Kasi ang haba na ng buhok. Ay. Ang galing naman. Wait ha. Yun no. Mga ilang oras pa kaya yan bago matapos. Wag lang magupit ang anteng. Wag lang magupit ang tenga. Sama ka sa akin. Yun. Ayan, nandito na po ako ngayon kila Lola. Ito na yung bahay nila Kuya Toto. Oh, natanggal na nila yung kabiyak na bubong. Nailipat na nila doon. So sila ay naghahakot na po ng gamit. Hindi pa, yung bubo na kinabit pa lang po. Kinabit pa lang yung yero. O tapos baka bukas. Nag-extra po muna. Para may pambili ng sila. Aray. Ayun, nag-extra muna gumawa ng kubo doon sa pinsan ko yun, si Kuya Mando. Oo, nag-extra muna daw gumawa ng kubo ang mga lalaki para daw may maipambili ng pagkain kasi wala nang bigas dito kila Kuya Tuto. Yan, nag-extra muna gumawa ng kubo kasi may nagpagawa ng kubo. So ngayong araw, ayun, para may mapambili sila ng bigas. At dito naman napapansin nyo, may mga bisita si Lola. Yan po ay kapatid po ni Lolo ni Bibe. Si ate po ay taga Malabon. Ayan, sa Malabon sila. Si ate naman ay sa Las Piñas. At si ate ay Sa Malabon yun. sa may monumento. Ayun, oh. At may dala silang gagawing pansit kasi magpapadasal daw sila bukas po para sa kanilang nanay at tatay. Ayun, sa tatay nila. Ayan, oh. Babalik ako mamaya kasi may pupuntahan din ako mamaya or titingnan ko kung anong magandang gawin mamaya, kung itatawag ko na lang o pupuntahan ko. Babay muna po. Ayan si ate nga pala, oh. Naggagawa ng kubo. Ayun, oh, naki-extra muna para may pambili ng bigas. O nga naman. Sige po, babalik ako mamaya. 2 hours later. Ayun, no, gandang hapon po. Hindi na ako nakapag-vlog kanina. At medyo hindi na naman okay si Tita Aw. Pero ngayon po, yan, niyaya ko si Henry sa bayan sa pupunta ako sa hardware. Titingin na ako ng materyales ng tubo para dito sa aming gate. Kasi napakadelikado na nakabukas yun. Kaya itong mga bata baka biglang tumakbo sa kalsada. Face mask lang ako. Hello, gandang hapon. Gandang hapon po. Ito po ang mga babait na mga angels ng Lucky Sun. Lang ako. Magkano ba ang tubo na meron bang 1 1/4? Meron palang ganun. Pwede makita ko. Hindi yung GI. Meron po. Ay, see? Ano po? Ayun, oh. Nagre-resibo na si ate. GI na
1 1/4 para sa gilid, and then 4 na flat bar na 1 inch na makapal, and 2 steel matting. Yun lang muna, pero ang price ay mahal pala. 7,190. Hello, Cynthia. Hello, ate. Hi. Talagay ko kulang pa yan kasi wala pang pang-lock. Pauwi na kami. Kalain mo yun. Sandali lang ako umalis. Ang aking sinahod sa paluwagan. Mahigit isang taon kong pinaghirapan. Sandali lang mauubos. Malagay ko kulang pa yan. Bumalik pa ako kasi nakalimutan kong bumili ng welding rod. Yung welding rod ay 100. Kalahati yata yung laman ng box. Dali 1 kilo daw yun. 1 eternity later. Yun. Good morning again. And again, and again, and again. Ayan. Kahapon, hindi na ako nakapagtuloy ng aking vlog. At ngayon naman, ay eto na naman ako. Papunta na naman ako sa Kubo. At titingnan ko kung anong mangyayari. As usual. Pero at least ngayon, medyo nakapagpahinga ako ng matagal-tagal kagabi. Kaya medyo okay ako ngayon. Sana hanggang mamaya okay ako. Ayun o, kumakain na si Tisoy. Gutom na gutom si Tisoy. Kasi once a day lang naman kasi siya kumakain. Ayan o, ang tanim ni tatay na patani. O, diba? Mataas na siya. So, ayusin na lang ito. Lalagyan ng mga ano sa ibabaw. And, dyan, gagapang ulit yung patani. At, hindi pa namin naayos to, pero tataniman ulit namin to. Hindi ko lang alam kay tatay kung anong itatanim dyan. Basta, magtatanim kami. At, para may maani. Ay, malaki na ang pinya. Salamat pinya. Bunga kayo lahat. Ayun o, mamumunga na din to. Ito wala pa pero ito may bulaklak na. Ito o. Hindi lang siya sabay-sabay. Yun, meron na rin yun. Ito o, mas pinakauna tong dalawa na to. Makakatikim ng pinya si Tita Aw. Yan. Sinsan dito naman, kasama ko si Kuyato. Nangunguha siya ng kahoy. Kasi, gumagamit siya ng kahoy at para makatipid sila sa gas. Kasi ang gas ang mahal-mahal. So, gumagamit sila paminsan-minsan ng kahoy. Kaya nangunguha dito. And dahil andyan naman si Kuyato, so, pupunta ako ngayon dito. Bibisitahin ko yung langka. Natatandaan niyo yung langka na tinignan namin ni tatay. Baka kasi mahinog. Nahirap na. Pag yan ay nahinog ngayon, bago magsabado yun, overripe na. Kaya, titingnan ko. Bibisitahin ko. Siligawan ko muna si Kuya Toto bago paalam ako na pupunta ako dito sa silangan. Ito yung langka, oh. Try natin, ha. Ganito daw yun, eh. Uy, malapit na nga to. Oh. Medyo kumakabog-kabog na. A few moments later. You know, habang, ha? Wala doon? Dito. Yun, habang sikreto ay naghahanap ng kahoy,
ako naman ay sasamantalahin ko na makagawa ako dito ng kaunti. Wait lang ha. Diyan lang kayo. Diyan lang kayo. Maliit pa. Maliit pala yung natatabasan ko pero hingal si Tita Aw. Kailangan ko malinis to para mataniman ulit ng balinghoy. Para sa next year may makukuha ulit kami. Meron ulit hindi namang hihingi sa kapitbahay. Kaya, tsaga-tsaga Tita Aw. Para may mahukay. Wait lang ha, pahinga muna ako. Yun. Ayun, sige ito. Kumukuha lang. Tatanim daw niya na balinghoy. Ayun. Hindi ako nakatiis. Sabi ko magpapahinga ako pero gusto kong samantalahin habang andito si Keto at may kasama ako. Yun o. Kahit pa paano, siguro mga 30 punong balinghoy kaya nang itanim dito. Ito namang side na to, may tanim yan na luya. Hindi pa namin nahuhukay ni tatay. Isang araw, hukay namin ni tatay yan para may maitanim ulit kami. Itatanim namin dyan ulit. So lilinisin namin ulit yan para makapagtanim dyan. Hindi, wala pa ditong nalilinis eh. Oh, pansin nyo. Dumi pa lahat. Damuhan pa lahat. Inuna ko lang linisin to para ako ay makapagtanim ng balinghoy. At as usual, si Tita Aw ay hinihingal. Sobrang pagod at wala akong dalang tubig. Kaya natutuyuan si Tita Aw. Onti na lang, onti na lang. Eto oh. Tatanggalin ko tong mga to. Yan ay mga dating binunot na sanga ng balinghoy. Naiwan dyan. Ay, yan ay, ang balinghoy kasi konting ibaba mo sa lupa. Uugat yan eh. Kaya tatanggalin ko pa yan. Hindi ko lang tinanggal agad ngayon kasi hindi ko pa naman matataniman. So, bago ako magtanim, tatanggalin yan. Idediretso ko hanggang dito yung linis para malawak-lawak yung natataniman ko. Okay. Kahit pa paano may nagawa naman ako. Wait lang ha. O diba? Malawak na. May taniman ako ng balinghoy. At ito ay tatanggalin ko next time. Palalakihin ko pa yan. Mas masarap, mas madaming tanim. Para maraming makukuha.
At ito, walang laman ng aking lalagyan. Tapos Kuya Toto, habang nagtatanim ako, kumuha siya ng pananim kasi na paminta. Ito oh, tinanim niya dito. Yan. Tinaniman niya dito ng paminta. At baka sakali daw mabubuhay. Tapos, puro baging niya eh. Hindi na niya masyadong nalinis. Pero patay na yan sa baba. Tinanggal na niya. And then, dito. Ayan oh. Tinaniman din niya ng paminta dito. Try natin ha. Kasi, ang paminta dapat yan ay pinupunla. Tinatanim muna sa plastic. Kasi itong mga puno ng kakwati na to, tinataniman namin ni tatay ng ang tawag dito, ube. Ngayon, tulad nito, may ube ito. Yan. Hindi pa nahuhukay, Malaki ang laman nito, nakaumbok na. Nakaumbok na sa yung lupa niya, Ito yan, Yun. Kaya, huhukayin namin yan. And, sabi ni tatay, ayaw daw niya maghukay kasi wala daw namang bibili. Sabi ko, hindi naman alam ng tao na may ubi tayo. Kaya wala talagang bibili. Pwede ko naman dalhin siya sa palengke. Meron pa doong isang ube Meron pa doon. Lahat dati yan Dati yan lahat ng puno ng kakwate may ube at saka sa paligid sa lendero. Tinataniman namin yan ng ube. Kaso, hindi ko alam kung nauna ang daga sa amin or yung dagang itimang ulo. Hindi ko alam. Kukunti na tira. Yun, nakakuha na si Kuya To ng Nakakuha na si Kuya To ng kahoy. Wala kang nakuhang nyog? Wala. Mahaba ng mahaba. Ngayon kasi bago bumagsak ang nyog ang haba ng sibol. Wait lang. Yun. Hanap ng hanap si Kuya To ng nyog. Ito lang pala, Dito sa malapit sa daanan namin. Yan. Hinihingal ako ha. Yan. 4 na nyog. Malalaki yan. At mukhang bagong bagsak lang naman. Galing dito sa nyog na yan, Taas. Tingnan ko dito kung meron pa sa paligid. Kasi minsan tumatalsik ng malayo. Wala naman. So ito na lang. Okay. Wait lang. Dadalhin ko. Yan. Dito na pinuntahan ni Kuya To, Babalatan niya. Bagong bagsak yata Meron doon may sibol na. Baka babalatan niya para madali na. Tatangkayan mo lang. Hindi. Babawasan mo. Oo nga. Ganyan lang nagbabalat ng nyog. Diba? Ang talupan kasi nandun sa loob ng kubo. Ayun, nilalagyan niya ng tangkay para madaling bitbitin pag may tali. Okay. Maliit. Maliliit. Lumiit ngayon ang bunga niyan. Dati ang lalaki niyan. Okay naman Pero maliit nga dati. Ang lalaki niyan Ang lalaki nitong bunga nito dati. Bakit lumiit ngayon? Bago ko na. Hindi tama. Kaya nga ay 4 Ayos yan, 4. Parang 2 nyug na malaki. Oo. Malaki naman sa kamao mo. Ako cute.
Ayan na. Nabalatan na. Yan o, palabas na kami. Kaya na makalakad si Tita Aw. Kasi napagod na naman. Nabitbit sa akin ni Keto itong palabas. Yung mga kinuha niyang pananim na balinghoy, pananim na paminta. Magpupunla daw siya. At ayan yung nakuha niyang nyog. Yun yung nakuha niyang kahoy. Tinatali na sa bike niya. Yan si Tita Aw. Ito, sasabit niya yan sa bike. Umpisang umuwi sa inyo si Bebe. Magtutulong daw muna siya maghakot ng mga gamit. Wait lang. Ginaw, pauwi na kami. Pauwi na. Ayun si Keto. Akay-akay yung bike. At saka yung mga arganas niya. Uuwi na kami. Aray ko. Napatuntong ako sa ano. Yan pag ano ko mamaya, try ko kung makakadalaw ako doon sa ginagawang kubo. Hindi ko alam kung gumagawa sila ngayon o tumanggap ulit sila ng extra. Kasi nga kailangan nila rin maghanap buhay dahil wala naman silang kakainin. Kaya at saka isa pa yung pambili-bili ng pako, ng kawad, kailangan nila yon, lalo na sila Kuya Tuto. Kaya ay sila lang ang gumagawa. Sila Elaine naman, sila Bibe naman hindi nila kaya talagang maglipat kung sila lang. Mabuti nga. Ayun, tutulungan naman sila nila Kuya Tuto, kaya hintay-hintay lang. Kasi hanggang ngayon dumaan kami kanina ay hindi pa natatanggal yung bubong. Dapat daw magtatanggal ng bubong, ililipat na doon, kaso ulan naman ang ulan, kaya hindi nila matanggal kasi baka daw wala silang matulugan. Kaya antay lang, antay. Pag medyo okay na ang panahon, ngayon medyo okay ang panahon kahit nakulimlim, edi ewan ko lang kung kailan nila tatanggalin yung bubong at ililipat doon sa kabila. Wait lang ha. Ayan, nandito na ako sa labas at nakita ko si Kuya Puto sa kanila kasi kumuha siya ng tubig. Wala na daw magamit doon. Ha? Oh. Wala. Ayan si Kuya Puto, pinadala ko yung lalagyan ng pagkain ni Tisoy. Kasi punta ako doon. Titingnan ko kung ano nang nangyayari sa kanila. Papakita ko sa inyo kung ano na ang kaganapan. Wait lang ha. May tugtog sa dadaanan. Yan o. Si Kuya Puto nagpahinga doon. Hindi na rin ginaya ng powers. Ang bilis-bilis ko lumakad kanina eh. Hindi ko halos abutan. Hingal na ako sa likod. O ngayon naiwan siya doon. Ako mauuna naman ako ngayon. Maya andyan na rin yan sa likod ko. Kasi mabilis siya lumakad. Medyo malapit na naman ako. Nakakahingal talaga. Nakakahingal talaga maglakad. Tabi-tabi po. Ako po'y makikiraan ulit dito. Uy, may bubong ng baang kubo nila Kuya Tuto. May bubong na. Wait ha. Ayan o. May bubong na yung kubo. Ayan. Kila Kuya Tuto yan o. May dingding na din. Ito na si Kuya Tuto sa likod ko. And ito naman yung kila Bibe. Nandito daw ang magtita eh. Sino yon? Si RJ ba yan? Hala ko si RJ. Yan, may pasan-pasan na kawayan ulit. At eto si Elaine pala andito. Asan si Bibe? Ayun, nagpapalas.
Hoy, anong ginagawa mo dyan? Ang lakas ng loob mo, ha? At may pala kang dala. Yung ipang tatambak dito. Oo. Ayan, oh, pinapatag ni Elaine yung lupa, yung ano nila, flooring. Tinatsaga nilang tambakan ng mga galing doon sa hinukay sa Poso Negro. Yan. Tsaga. Ayan, oh, mataas yung sulok. Si Bibi, oh. At may ano to, buhangin? Hinahakot po nila galing sa ilog. Ayan yung hinahakot nila galing sa ilog. Siguraduhin mong kaya mo yan. Oh my God. Bukahin mo ng maayos. Mas mabuti. Naku, Diyos ko po. Oh, ibuka mo ng maayos yung lalagyan. Ganito pala yung... ganito palang ginawa yung ano. Oo. Medyo mababaw, ano. Pero at least lupang-lupa naman yun, ano. Ito lang, buti matigas. Ito, lalagyan nyo ng hollow blocks. Hindi na? Wala kang yung na lang, papatungan na lang ng, wag mo natin. Lalagyan, anuhan na lang ng... Yung mga ganun po. Sisementohan nyo lang sa gilid. Parang palitada, ganon. Ayun. Oo, kasi nga, wala naman silang pambili ng hollow blocks. At ng bakal, at ng kung ano-ano pa. O, ayan nga, yung buhangin, hinakot nila yan galing sa ilog. Ayan, si RJ, may dalang, Diyos ko po. Baluktot na. Baluktot na ang likod ni RJ. Grabe, ang bigat niyan. Itataas mo from ilog. Yan. Diyos ko po. Ang bigat niyan, ha? Siguro may 20 kilo yon. Dapat ilalagay nyo sa gilid para tumigis ang tubig. Para pag natuyo, medyo mas magaan-gaan ang dadalhin nyo. Diyos ko po naman. Ayan. O ba? Grabe, mabuti pa. Malalakas pa tong mga to. Kayang-kaya pa. Diyos ko, pang hirap dyan, O, ayan, binatsagaan ni Elaine na patagin ang lupa para maayos pag lumipat sila, patag na. Ito, mga natambakan na niya to. Okay na dito, may tambak na. May harang yan sa gilid. Pag wala kayong ginagawa, tapak-tapakan nyo na ganyan, para mas mapagdak. Maganda nga kung meron kayong pang ganun, Dulas sa ilog. Basa, umulan, no? Basa ang daanan. Lunes ay kaso ito panahon baka. Oo nga, Wala po kaming trapal na pang bubong muna doon sa Yung bang yung alimbang unahin yung ilipat na bubong? yung sa kwarto ho. Kwarto. Ilalagay dyan. Oo. Ay wala nang pagkain alis ho yun, biglang umulan. Wala. Yung kabila, hindi, sa sala kayo. Saka sa isang doon muna kayo sa sala, yung kwarto wag naman muna ninyong bubungan. Doon kayo sa sala, mahiga muna. Dingdingan nyo, saraduhan nyo lang yung pinto noong kwarto. Para may dingding pa rin kayo doon. Yun muna ang inyong para makalipat kayo. Kasi may LPA Kaya may low pressure. Kaya ganito ang panahon. Pansin nyo? Makulimlim siya. Makulimlim ang panahon. Anong ginagawa ni Bibi doon? Tingnan ko lang ang kubo nila Kuya Tuto, ha. Ito naman yung kubo ni Kuya Tuto. Yung pamilya ni Kuya Enteng. Dito naman sila. Kailangan sila magkatabi palagi dahil
Hindi sila pwedeng maghiwalay dahil kawawa, ang lapit na sa ilog nito eh. Hindi nila kayang tumira dito ng solo lang. Ayan oh. Oh, napatag. Palibasa yung mga lalaki. Oh, ang bilis. Patag na nila. Napatag na nila. At saka marami sila eh. 4 silang nagtutulong-tulong dito. At ayun oh, merong lumang toilet bowl na nandito. Ayun daw ay binigay. Hindi ko matandaan kung sino nagbigay. Binigay sa kanila para may magamit na toilet bowl dito. Ayan yung sinasabi kong bubong na bago na binili nila na napakanipis. O yan o, kung aywan ko kung pansin ninyo, yung yupi-yupi na. Kasi konting matuntungan yan bababa talaga dahil napakanipis. Malaki itong kwarto na to. Dito lalagyan nila. Ito siguro ang kwarto nila. At ito, I don't know kung alin dito ang kwarto. Baka ito din kwarto. Tapos, ayun o, mga hinakot nilang buhangin. Yan, galing yan sa ilog. Nahakot nila. At ito yung kanilang Poso Negro o. Naghukay sila dito ng Poso Negro. Ito mas malalim o. Mas malalim to. Pero wala yung katulad dito kina Elaine na may mga, may bilog pa doon sa gitna. At least ito, nabubungan na nila. Ayan, mga butas-butas pa rin yung yero nila, oh. Talagang butas-butas pa rin. Ang isinecure nila, itong kwarto. So, ito ay papansin nyo, mataas ang bubong niya. Kasi gusto yata nila ay lalagyan ng, parang maglalagay sila ng attic. Para pwedeng doon ang lalagyan nila ng ibang gamit nila or tulugan din yung iba. I don't know kung anong plano rito ni Papa ni Kuya. Ito yung sinasabi ko sa inyo na malapit na sa ilog. Oh. Ayan oh. Hindi pa naman to ilog. Hindi pa ito ilog. Pero ito, yan galing dyan. Nagkakaroon ng tubig pag tag-ulan. Doon dumadaan. Papunta, ayun na yung ilog. Ayan yung kabila nitong kahuyan na yan. Ilog na yan. Kapag ganito dito yan eh. Yung ilog. So, dyan, kabila niyan, ilog na yan. Dyan sila dumadaan. Dyan sila pumupunta at kumukuha ng buhangin. Ano? Ito yung kanilang, ayan o, naghakot, ayan, nadagdagan na yung kanilang buhangin. Dumating na si RJ at saka tito ni Bibe. Nakadalawang sako na ulit sila. Ayan pala ay ilalagay na flooring dito. Ang plano nila, lalagyan nila ng mga kawayan, mga dulo ng kawayan. Tapos, lalagyan ng ano man tawag dyan? Plywood, yung plywood na luma. Ilalatag yan and lalagyan ng flooring. Sabi ko, hindi ganun ka-safe yan. Kasi ang kawayan, hindi nagtataga. Lalo na kung nakasayad sa lupa, bulok yan. Baka mahadisgrasya kasi malalim din to. Oh. Bumaba kanina si kapatid ni Kuya Puto dito, ano siya, lubog hanggang ulo niya. So, malalim-lalim din yan. Pag nakgawa yan ng hindi safe, ay delikado rin sa kanila. Kasi hindi maiiwasan na may makakatuntong dyan. May pupunta dyan. Sabi ko, dapat meron sila kahit na 3 pirasong bakal na kahit 10 mm. Para lang may pangganon sila. Kasi wala nang ang simento dyan. Wala nang hollow blocks dyan. Kasi ito naman, yung gilid ay swerte nga at matigas. Matigas yung paligid. Pero yung flooring, kung ilalagyan nila ng flooring na simento, sabi nila, bibili daw sila ng simento, ay walang bakal. So, paano yun? Hindi, mahirap. Hindi, wag nyong gawin ng ganun, yung walang bakal. At delikado sa inyo yan. Yun nga lang, hindi ko alam kung paano sila makakabili ng bakal. Parehong hindi nagtatrabaho itong mag-asawa. Kasi nga sila ang gumagawa din dito. Pansin nyo nga yung kila Kuya Tuto, may dingding na, may bubong na. Okay na, o medyo okay na. Konting ano na lang. Kasi nga sila, apat sila no, na gumagawa. 5 pa.
O pag walang pasok si Bunso, tumutulong din. O samantalang kayo lang dalawa. Puro lalaki ko kasi sila. Yun nga, puro lalaki sila kasi yung gumagawa. Ano ko talaga. Kaya talagang sila mauuna. Buti nga, medyo okay na tong inyong to at konti na lang, bubong na lang and dingding. So, yun ang problema ngayon. Etong flooring ng CR. Meron na kayong, may nakuhanan kayo ng toilet bowl? Kay Kuya Rene ho, binigay, kasi sabi po namin kung mayroong luma po na bowl. Oo. Mayroon daw ho doon sa kanila ho. Oo. Hinsal ko, hiningi ko na lang ho. Ayun, may nagbigay sa kanila ng lumang toilet bowl. So, yung toilet bowl meron na, hindi na nila problema. May nagbigay sa kanila. Ang problema itong flooring. Sa amin, dito daw sa gawi ito, lalagay ang toilet bowl. Sabi ko kasi, sana dito. Malayo doon sa Poso Negro. Meron sa aming PVC pipe na hindi masyadong mahaba. Sabi ko pag dito inilagay, hindi kakasya yun. Maikli kasi yung PVC pipe na nasa amin. Papunta dun maikli lang yun. Meron doong medyo mas mahaba-haba, maliit naman. Hindi dapat panlagay dun sa toilet bowl yung maliit. Kasi dapat dun mataba. Yung PVC pipe sa amin na mataba, maikli lang. So titingnan natin kung saan pwedeng makakuha noon pa. Ay, hirap talagang gumawa ng bahay pag walang pera. Yan uuwi na kami kasi si Bibi ipapasok pa. Si Bibi may pasok pa. May pasok pa yan, kaya pauwi na kami. Naiwan pa sila doon kasi yung iba, kapatid ni Kuya Tuto, nasa baba pa. Ano kinukuha? Kawayan? Ayan ang pangdingding sa bahay nila. Oo. Kumukuha pa ng kawayan. Marami ng putol na doon. Ililinis pa. Hilinisin na lang ang tataas. Yun. Ang hirap talagang gumawa ng, hindi naman pwedeng purong kawayan lang na talaga kasi tulad niya ng CR. Hindi pwedeng mabuo yun ng walang simento, walang bakal. Pwede, bakit hindi kaya lang delikado. Baka malaglag doon sa Poso Negro. Ayun. Kailangan kahit nadadalawang simento no? Dalawang simento and kahit 4 na bakal or 5. Hindi naman makahanap buhay ito. At siya nga lang din ang gumagawa. Silang mag-asawa ang gumagawa. Kaya hindi siya kahit na gustuhin man niya na mag-sideline sa construction. Hindi niya alam kung alin ang uunahin niya. Kung magsa-sideline siya or gagawin yung kubo. Kasi pag hindi nila naman ginawa yun, baka man palayasin sila nang wala silang lilipatan. Kaya mahirap yung kalagayan nila. Kaya ayun, ang unang-unang kailangan nila ngayon ay simento and bakal para magawa yung CR. Tapos hose na pagdudugtong nila dun sa tubig para magkaroon sila ng tubig dito. Sana may makarinig. Ano, Bibe? Tapos dito pa dadaan si Bibe araw-araw. Oh my God. Layo. No. Hoy. Diyan sa kanluran. Nangialam doon sa ginagawang kubo. Ayan na sila, pauwi na. Bibe, bilisan mo ang kilos, ha. Tanghali ka na. Dito na ako. Yan, umuwi na sila. Ay, Diyos ko Lord. Ang hirap ng kalagayan nila ngayon. Mabuti sana kung marami akong pera. Kung marami lang akong pera, ako nang magbibigay ng para lang maayos na yung kubo nila. Kasi
Gagawan daw nila yun. Gagawa ng paraan na makabili ng simento kahit iisa para lang may ma-flooring. Ang problema, kung magawa nila yon ng makabili ng simento, lalagyan nila ng flooring na plywood lang at kawayan ang nakasapin. Di ilang ano lang yun, ilang panahon lang yun, bulok na. Yung semento pag walang bakal, mabilis yun babagsak. Kaya delikado pa, baka mamaya isa sa kanila mamalaya na andun na sa loob ng Poso Negro. Kaya sabi ko wag ninyong lagyan niya ng flooring nang walang bakal. Ang problema lang, saway ako ng saway na wag lagyan ng flooring na walang bakal. Wala naman akong ibibigay ng bakal. Ay grabe, mahal-mahal pa naman ang bakal. Parang nasa 300 plus yung isa, yung 10 mm. Okay, babalik ako mamaya ha. At ang kamay ko talaga, nahihirapan akong maghawak. Hello muna sa vlog. Dito muna ako, malayo, wait lang. Babalik ako pag andun na ako sa bahay para mabilis-bilis ako. Bye. Ito na ako sa bahay. Very good. Ay, ito na pala yung ano. Ayan na yung in-order, yung binili kong bakal kahapon para sa dito sa gate. Ito yung magiging frame niya, and ito yung hindi pa rin naman pala ganun kataba. Akala ko ba mataba na to. Ito na ba ang pinakamakapal nila? Pero okay na yan. Yan ang gagawin dun na date. Ang importante lang ay hindi yung may harang, kasi exposed masyado at ang bata dire-diretso dyan, minsan takbo, nakakatakot. Kaya pinilit ko nang makabili ng ano na yan. Sakto naman na nakasweldo nga ako sa paluwagan. Mahigit 1 taon kong pinaghirapang ipunin. O ayan, at least may mapupuntahan yung aking ipon. Ayun andito na ako sa bahay. Thank you Lord. Raos na naman ako ng isang umaga. Mag-alas 12 na ngayon. Ayun kuya, si kuya, kalbo, si kuya. Oo. Isang kulungan. Nakabili ba isang kulungan? Ayun dito na ako sa bahay, and salamat. Thank you sa inyong lahat. Salamat sa pagsama sa akin ngayong umaga sa mga pinagagawa ko. And salamat din sa sa sumusubaybay sa buhay nila Bibe, kung paano sila makakalipat, kung paano sila, and yun nga, pray natin na sana tulungan nyo ako na mag-pray na sana merong makakita nitong video na to na may kakayahan at may willingness na tumulong. Kasi sobrang naawa ako sa kanila talaga, kasi walang may kakayahan sa kanila na tumulong ng pagpapagawa, dahil sila lang talagang mag-asawa, si Elaine lang at saka yung asawa niya ngayon ang inaasahan na makakagawa doon. Tapos hindi naman makapagtrabaho itong si tito ni si Topper, hindi makapagtrabaho. Ang dati pala siya may trabaho, 'di ba? Nag-factory siya. Napilitan siyang mag-resign kasi nagkasugat-sugat yung buong katawan niya. Dahil nagkaroon ng parang allergy sa gawaan daw ng toilet bowl yung pinagtatrabuhan niya. Nagkaroon siya ng allergy. Ngayon, ang sabi sa kanya daw ng doktor, kung hindi ka alis sa trabaho mo, hindi yan gagaling, mas lalala pa kaysa dati at maaring magkaroon ka ng infeksyon.
So, kaysa umaabutin pa ng ganun, napilitan na siyang mag-resign. So, ngayon naman, pwede naman sana siyang pumasok sa construction. At dati na naman daw siyang nakaranas sa construction, may experience naman siya. Kaso nga, hindi naman niya maiwan yung kubo ng walang gagawa. Kasi siya lang din ang inaasahan. Silang mag-asawa. So, hindi niya tuloy alam kung saan siya pupunta, kung anong gagawin niya. Eh, sabi ko, bilisan nyo na lang kumawa dito, unahin nyo yung bubong. Sabi ko, yung kwarto nila doon dito sa dating kubo nila, tanggalan nila ng bubong. Yung mga gamit sa kwarto, ilagay doon sa sala. Tapos, yung dating pinto ng kwarto, dingdingin nila yon para kahit matulog sila doon sa sala, doon muna sila matulog. And then, ilipat nila yung bubong doon sa bago ngayon. At para may matigilan sila. Lagyan nila ng dingding yung kwarto para kahit paano may matigilan sila doon pag lumipat sila. Para kahit abutin sila ng ulan doon, hindi sila mababasa. Sa kanilang problemahin siguro yung flooring ng deposito ng CR, yung Poso Negro. Okay, maraming salamat po ulit sa inyong lahat. Thank you po, thank you, and bye-bye po. God bless. Thank you po, God bless. Ingat po tayong lahat.